Kapag naririnig natin ang salitang Taiwan, ang unang pumapasok sa isip natin, malaki ang sahod, magandang bansa, mabilis makaipon, at oo, totoo naman, pero may mga bagay na hindi natin kayang ipakita sa mga social media posts, ang totoong realidad ng pagiging OFW. Kaya naman kung may balak kang magtrabaho dito, o isa ka ng OFW, ang video na ito ay para sa'yo. Hello Kachuks, ako si Ria at 11 years ng factory worker dito sa Taiwan. Iilan lang ang mga OFW na umalis ng Pilipinas dahil gusto lang nilang lumayo, karamihan, dahil kailangan, para sa pamilya, para sa anak, para sa pangarap. At sa mga unang araw mo sa Taiwan, oo, excited ka, pero paglipas ng ilang linggo, unti-unti mong mararamdaman ang lungkot, lalo na kapag may okasyon sa Pilipinas. At video call lang ang kaya mong gawin. Sobrang stress din kapag may nagkakasakit sa mga mahal mo sa buhay. Tapos di mo man lang maalagaan. Kasi kahit napakalapit man ng Taiwan sa Pilipinas, hindi ka pwedeng basta-basta umuwi kapag ginusto mo. Lalo na kung kulang sa tao ang inyong production, hindi ka talaga agad-agad papayagan. Kaya naman nung nangyari sa akin ang ganyang senaryo, lalo na ang pagkawala ng aking mama, matinding kapit at dasal sa Panginoon ang aking sandigan para malampasan lahat ang sakit at stress na aking naramdaman. Maraming nagsasabing, madali lang naman sa Taiwan, pero ang totoo, hindi lahat. May trabaho na paulit-ulit, may overtime, may night shift, may pressure, may mga araw na gusto mo nang umuwi, pero hindi pwede, kasi alam mong may umaasa sa'yo. Iba rin ang epekto sa health kapag night shift ang naging schedule mo. At dito sa Taiwan, kung ano ang schedule na binigay sa'yo, since nag-start ka ng work, hanggang matapos ang kontrata mo, ay ganun na ang pasok mo. Pwede ka rin namang mag-request magpapalit ng schedule, pero nakadepende sa magiging reason mo kung i-approve nila or hindi. Mahalaga rin ang pakikisama dito sa Taiwan. Kung ikaw ay bago palang OFW, kailangan mong mag-imbak ng maraming pasensya dahil iba't ibang ugali ang makakasalamuha mo. At kung hindi ka maunawain or mahaba ang pasensya, mas gugustuhin mo pa na bumalik na lang sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na mas mahirap pang pakisamahan ng ibang mga kababayan natin kesa sa mga Taiwanese, pero para sa akin ay nasa sayo ang ikakaayos ng relasyon mo sa iyong mga workmates. Basta ang maipapayo ko lamang ay mata sa langit, paa sa lupa. Kahit pa sabihin na gaano ka pa kagaling sa trabaho, magtrabaho ka lang ng naaayon sa iyong sahod. Iwasan ang magpabida dahil diyan mag-uumpisa ang pagsama ng tingin sa'yo ng iyong mga kasama. Mas masarap magtrabaho na merong peace of mind at lahat kayo ay nagkakasundo. Isa din sa pinakamahirap, ang homesick, habang ngumingiti ka sa trabaho, pagdating mo sa kwarto, dun mo lang ilalabas ang lahat, kaya nga mas mabuti na lahat ng kawork mo at kasama mo sa room ay kasundo mo. Kaya nga yung iba kahit na may asawa or pamilyado sa Pilipinas ay nagagawa pa ring maghanap ng iba dito sa Taiwan upang maibsan ang kanilang homesick. Pero palagi nating tandaan Kachuks na kapag may nasasaktan at natatapakan kang tao, ang karma kahit gaano pa katagal ay babalik pa rin sa'yo. At sa panahon ngayon na napakalakas na ng social media at marami ng app ang pwedeng magamit para palaging may contact sa pamilya, mas makakaiwas ka sa tukso kahit pa naho-homesick ka. At dito sa Taiwan, hindi lahat ng OFW ay nakakapag-ipon. Maraming nag-iisip, kapag OFW, automatic mayaman, pero hindi nila alam. May renta, may pagkain, may insurance, may padala, may utang, may mga biglaang gastusin na minsan, sa'yo pa lahat nakaatang. Kaya kung bago ka pa lang dito sa Taiwan, mag-focus ka sa goal mo Kachuks. Para ang mga taon mo ng pagtatrabaho dito ay hindi masayang. Pero sa kabila ng lahat, napakarami ring blessings. Safe ang Taiwan, maayos ang transportation, maganda ang healthcare, maraming oportunidad, at higit sa lahat, unti-unti mong natutupad ang mga pangarap mo. Hindi man madali, pero sulit. Kasi bawat pagod, may dahilan. Bawat luha, may kapalit na pag-asa. Pinipili pa rin nating bumangon. Hindi dahil madali, kundi dahil may mga taong umaasa sa atin. At balang araw, lahat ng sakripisyong ito, magiging kwento ng tagumpay. Kung nakaabot ka hanggang dito,
Maraming salamat. At kung gusto mo pa ng mga totoong kwento tungkol sa buhay OFW sa Taiwan, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na video. At kung isa ka sa mga nagtatrabaho or nagtrabaho dito, ano ang pinakamahirap na naranasan mo bilang OFW sa Taiwan? I-share mo sa comments. Baka ang kwento mo ang makapagpalakas ng loob ng ibang OFW. Hanggang sa susunod na video mga kachoks. Bye!